Pinamamadali na ni Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson Kiko Pangilinan ang cash assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na matinding tinatamaan ng pagtaas ng presyo ng langis. Narito ang report. Ayon kay Senator Pangilinan, kailangan madaliin ng Department of Agriculture ang pagbalangkas ng mga guidelines para mailabas na ang 10 billion peso presidential assistance para sa mga magsasaka at mangingisda mula sa 2026 budget. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, binigyan din ni Pangilinan na hindi sapat ang ipinapanukalang 3,000 na fuel subsidy ng DA Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bilang parte ng agarang cash assistance dahil 80% na agad ng gastusin ng mga mangingisda ay napupunta sa krudo. Dahil sa sumipa yung diesel ng 24 pesos per liter in the last 7 days, ang actual loss ngayon ng mga mangingisda is 500 a day. Sa isang malit na mangingisda na papalawad siya using 40 to 50 liters per ikot niya sa karagatan, yung 500 inabsorb niya. Ang nararanasan po namin ngayon ay patuloy yung paglayo namin para makahuli ng isda. Pagtagal ng oras para mangisda, umaasa po kami na sa pamamagitan ng committee na to, Mr. Chair, ay magkakaroon ng liwanag ang inaasam namin na mabago yung aming kabuhayan. Ayon sa senador, sa kasalukuyang presyo ng langis, 2 hanggang 3 araw lang tatagal ang 3,000 pesos na subsidy. Kaya iginiit niya ang paglabas ng mas malaking tulong upang mas maraming magsasaka at mangingisda ang makabawi sa pagtaas ng gasto sa produksyon at pangingisda. I-fast track na ninyo yung guidelines dito sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk. Yan 10 billion pesos. Isama yung eligibility sa fuel subsidy sana dito sa cash assistance na ito. Because now more than ever we need this. Samantala, naghain din si Senator Pangilinan ng Senate Bill 1940 na magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan na suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis sa panahon ng krisis. Layunin ng panukala na mapabilis ang pagtugon ng pamahalaan sa biglaang pagtaas ng presyo ng langis at mabawasan ang pasanin ng mga consumer, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, tsuper at maliliit na negosyo na labis na tinatamaan ng mataas na presyo ng krudo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Nadj Miravalles, 13 sa tanghali, Congress TV.